Hello guys, magandang umaga na dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa Los Angeles, California. So guys, kakapasok lang na balita at nakakalungkot talaga guys. Sobrang nakakalungkot yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas kasi nga po guys, kanina nag-vlog lang ako about doon sa Lindol, sa Davao Oriental at Cebu, and then ganon din sa Baguio and sa La Union. Sa mga oras na ito or kaninang madaling araw nyo, around 12:54 po, dahil Sabado na po dyan, nagkaroon po ng lindol sa bandang Isabela. Malapit lang siguro sa Tugigaraw yun guys. So 4.2 po sa Isabela, nagkaroon po ng lindol po doon. So talagang parang araw-araw na po talaga yung lindol. Sabi nga, ito na nga yung Pacific Ring of Fire, gumagalaw na. So talagang nakakalungkot guys. Kasi nga, kung iisipin mo, ang dami ng problema sa ating bansa. Baha, bagyo, lindol, tapos ito pang korupsyon na nangyayari. So dapat yung mga politiko natin lumabas, itulong nyo yung mga pera na nakuha nyo sa gobyerno guys. Nagbabayad ang taong bayan ng tax. Sana naman sa panahon na ito, Diyos ko, itulong nyo. Tumulong kayo sa lahat ng mga politiko kasi walang mahirap na politiko guys. Alam natin yan, bakit sila nagkanda balik-balik dyan sa posisyon na yan. Halos minsan nakikipagpatayan na sila para manalo lang sila. Nangyayari pa yung dayaan para lang makabalik sila bilang, para makaupo uli. Dahil alam natin na walang politiko na mahirap guys. Huwag na tayo magbulag-bulagan dahil totoo yan guys. So, kayong mga politiko dyan, huwag kayong paupo-upo. Tignan nyo ang nangyayari. Parang sinumpa na ang Pilipinas. Sinumpa na ang ating bansa. Bakit sunod-sunod na to? Kawawang-kawawa na guys. Lubog na nga tayo sa baha. Lubog na lubog pa tayo sa utang. Ano na? Buong mundo guys, pinagtatawanan na tayo. Buong mundo, dinidiscriminate na tayo. O, ano yung balita nung nakarang araw? 'Di ba? Isang Pilipino na nagpunta sa Norway, pinapalit niya yung Philippine money niya para magkaroon siya ng dollar na at least $300 lang. Pero anong sabi? Hindi daw pinalitan. Kasi nga, because of the money laundering and then corruption na nangyayari sa ating bansa, kaya hindi nila pinalitan yung pera niyang dala. Imagine guys, yung mga tao na walang alam, inosente, nadadamay dahil sa inyo na nakaupo. Mahiya naman kayo. 'Di ba? Parang mas makapal pa ata kayo sa balat ng buhaya. Tingnan niyo ang nangyayari. Kaming mga inosente na nandito sa ibang bansa, na nag-aambag kami ng bilyong-bilyong, pinapadala namin na dolyares dyan sa Pilipinas, bilyon ang dumarating dyan. So ito na yung mga panahon na to, ilabas nyo yan. Kawawa yung mga Pilipino guys, mayaman ang bansa natin. Ngunit yung mga nakaupo, sila yung gumagawa kung bakit naghihirap ang ating bansa. Aminin man natin ito o hindi, wag tayong magbulag-bulagan, wag tayong magbingi-bingihan. Bahala kayong mga mga crooks o mga mga ayaw maniwala na nagbubulag-bulagan, mga trolls. Bahala kayo. It means to say, hindi kayo concerned sa kapwa nyo Pilipino, hindi kayo concerned sa magiging hinaharap ng ating bansa, hinaharap ng mga kabataan. Balita ko nga, gustong bilhin na ni Donald Trump ang Pilipinas eh. Imagine that. Pag binili na yan, talagang mawawala na yung mga korupsyon sa Pilipinas. Pag binili na yan, baka dumating ang tamang panahon o kung mawawala na sa mapa ang bansang Pilipinas kasi binili na ng ibang bansa yan. So mag-ingat tayo guys at ipagdasal natin yung mga nangyayari.
matakot kayo guys. Bakit nangyayari sa bansang Pilipinas ito? Dahil sa mga nangyayaring anomalya o kung ano man dyan, awayan dyan sa Pilipinas. Bakit napipinto o gusto na nilang maganap yung people power tree? Dahil din yan sa mga galit ng taong bayan yan guys. Nandito na kami sa ibang bansa. Supposed to be wala na kaming pakialam dyan kasi nga syempre masarap na yung buhay namin. Nandito kami lahat guys. Mga anak namin, mother namin, kung tutusin wala na kaming pakialam dyan eh. Kasi nga ano pa bang pakikialaman namin dyan? American citizen kami. Supposed to be ang namin, hindi na kami concerned pero nasasaktan kami sa mga napapanood namin dahil kahit papano syempre Pilipino pa rin kami, dugong Pilipino kami guys. Kaya concerned kami sa mga nangyayari dyan kasi may mga kamag-anak pa rin kami dyan. So kawawa yung mga kamag-anak namin dyan, yung mga taong nasa baba. Talagang minsan pati mami ko napapaiyak na lang, sabi ano na nangyayari sa bansa natin. Paano kaya kung nandun tayo sa Pilipinas, siguro baka naghihirap din tayo dahil ganito, kahit anong kulang pa rin yung sasahurin natin kasi syempre kahit sumasahod ka ng 50,000 dyan, wala lang yan guys. Hirap pa rin ang buhay dyan guys. Kaya mostly yung mga tao lumalayo para magtrabaho sa ibang bansa kasi kulang na kulang guys. Kasi nga dahil sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So sana dapat magtulungan, ipagdasal natin itong mga nangyayari sa ating bansa. Yun lamang guys, maraming salamat. Ipagdasal po natin ang nangyayari sa bansang Pilipinas.